At kung hindi nga halimaw yung hukluban na yan, ano? Bakit may bawang asin at kalamansi siya sa kusina? Walang dayuhan ang dapat patakasin. Wala! Aswang ang agad na isip ng marami kapag pinag-uusapan ang pagkain ng laman ng tao. Paano ba naman kasi? Ang mga nilalang na ito ay nakilala nating marahas at talagang pumapatay ng tao para makakain. Sinasabing madalas din nilang pinaglalasog-lasog ang kanilang mga biktima habang nilalapa. Subalit, paano kung hindi naman pala aswang ang nagdudulot ng ganitong panganib sa isang lugar? Hindi aswang, kundi isang mas malala pa sa aswang. O baka isang taong sadyang hindi lang nauunawaan ng nakararami. Isang taong hinubog at binasag ng karanasan ang buhay. Sa episode natin ito, ating pakinggan ang kwento ni Lolo Pasiano ng ating sender na si Roldan ng Metro Manila. Alamin natin kung ano ba ang meron sa isang misteryosong matandang naninirahan sa pusod ng gubat sa may Bataan. Isang matandang sinasabing aswang. Tunghayan ang kwento ni Lolo Pasiano dito lang sa Kwentong Takip Silim. Hello, Sir Wilmore. Ako po si Roldan, 29 years old ng Metro Manila. Itong ikwekwento ko po ay hindi ko personal na karanasan, kundi pinagdaanan ng aking lolo Pasiano noong binata pa lamang siya. Naikwento lang niya ito sa akin bago pa siya na maalam noong 2010. Naisipan ko lang pong ipadala sa inyo itong karimari-marim na kwento ni Lolo upang magtanong. Gusto ko po kasing malaman kung totoo ba na talagang may ganitong nilalang noong 1950s. Isang taong naninirahan sa gitna ng masukal na gubat at kumakain ng laman ng kapwa-tao. Isa ba talaga itong aswang? O ano? 1950s, nagbakasyon po noon ang pamilya ni na Lolo sa probinsya ng Bataan. Taga rito na po talaga sila sa Maynila noon. Ngunit sa Bataan galing ang angkan ng kanyang tatay. Yon ang una nilang pagbisita sa probinsya. Iilang taon pa lamang matapos ang digmaan. Sumabay po sa kanilang pamilya ang pinsan ni Lolo Pasiano na si Lolo Silvestre. Ganito pala. Ganito pala ang probinsya. Akala ko mababagot lang ako rito. Pero mukhang marami pala tayong mapagkakaabalahan dito, insan. Kaya nga lintik na digmaan naman kasi yan. Hindi tuloy tayo makagala ng malayo. Pero, teka, ano ng plano mo? Ano pa nga ba? Gagalugarin natin tong gubat na to. Tapos mangangaso tayo. Matagal ko nang gustong maranasang manghuli ng hayop gubat Kaya pala may dala kang itak ha. Ang tanong, sapat na ba yan?
Malalaman natin kapag nakaharap na tayo ng baboy ramo o kung anong hayop. Paano yan? Sabi ni Lolo, wag daw pumunta sa pusod ng gubat. Lalo na doon sa paket sa may bundok. Bakit? Kasi may aswang. Minsan naman. Huwag mong sabihin naniniwala ka sa kalokohang yan. Palaki mong tao eh. Hindi naman kasi natin alam kung ano ba yung nasa gubat na yan. Sila yung taga rito kaya sila yung mas nakakaalam. Kaya nga mas nakakapanabik kasi hindi natin alam kung anong meron dyan. Pero kung naduduwag ka talaga, hindi naman kita pipilitin. Uwi ka na lang tapos ako na lang ang magsasaya dun. Hinahamon mo talaga ako ha? Siyempre sama... Hoy, hintay! Ano ba? Pasyado! Aminado naman po si Lolo na talagang aangas-angas siya noong kabataan niya. Arugante, kahit wala naman talagang alam na sa mga bagay-bagay. Ayun nga po, at nangahas-mangaso ng itak lang ang dala sa gubat na hindi niya kilala. Ang insa naman niyang si Lolo Silvestre ay isa ring mapusok na binatilyo. Bagamat ito ang mas matino ng bahagya sa kanila. Tinahak nga po nila ang kasukanan ng gubat, Sir Wilmore. Nagpapahinga lang ng konti kapag napapagod. Tapos ay lakad na naman. Nang walang makitang baboy ramo sa kakahuyan, talagang nangas pa silang pasukin ang pusod ng gubat. Hanggang sa inakyat na nga nila ang bundok na naroroon. Hindi naman daw ito sobrang taas, pero talagang napakasukal. Insan, napakalayo na natin. Naliligaw na yata tayo eh. Balik na siguro tayo at baka gabihin tayo rito. Baka rin abutan tayo ng ulan oh. Ang kapal ng ulap oh. Kung sa bagay, palubog na rin ang araw. Baka di na natin makita ang daan pa uwi. Balik na lang siguro tayo bukas. Puntahan natin yung mga bahaging di pa natin nararating. Talagang desidido ka makahuli no. Aba syempre, minsan lang tayo rito eh. Palalampasin ko pa ba? Hindi ka talaga natatakot doon sa aswang no. Minsan naman, kwentong bayan lang yan. Panakot lang sa mga bata. Utu-utu lang ang maniniwalang may matandang aswang dito. Basta kapag nakasalubong natin yung matandang yun na iika-ika ako maglakad at may malaking peklat sa mukha, ikaw talaga ipakakain ko. Nalinti ka na, inabutan na tayo ng ulan. Paano na ngayon yan, Insan? Mahihirapan tayo makauwi nito. Masyado pa namang masukal tong gubat na to. Hanap muna tayo ng masisilungan tsaka tayo mag-isip ng paraan. Hintayin na rin nating humina tong ulan. Di natin kakayanin suungin to eh. Sumilong sina Lolo sa ilalim ng isang napakalaking puno. Subalit, talagang napakalakas ng ulan at maging ang bukso ng hangin. Kaya't basang-basa pa rin sila noon at sobrang nilalamig. Sa kamalas-malasan pa, hindi po talaga humihina ang ulan. Kahit matagal na silang naghihintay sa may puno. Gumulong pa ang oras at tuluyan ng gumabi. Nanginginig na ang dalawa sa ilalim ng puno. Parehong hindi sigurado kung matatagalan pa nila ang lamig. Sumilay lang ang pag-asa para sa kanila nang may makita silang liwanag mula sa di kalayuan. Nang makalapit ito, natanaw nilang isa pala itong lalaking may dalang flashlight.
at paika-ika kung maglakad. Ilang sandali pa, kita nilang tinamaan na sila ng liwanag. Kaya't napansin na rin sila ng lalaki. Lalapitan na sana nila ito. Ngunit napansin ni Lolo Pasiano na may napakalaking peklat ang matandang may hawak ng flashlight. Agad natigilan ang dalawa. Matandang may peklat. Diyos ko po, siya ba yun? Hindi naman siguro. Imposible naman kasing totoo yung katang isip na yun eh. Imposible talaga. Kamusta mga iyo? Anong ginagawa nyo rito sa gitna ng gubat? Napakalakas pa naman ng ulan, no? Ha? Ay, ano ho, Tatang? Naliligaw lang po kami. Tapos inabot kami ng ulan. Makakasakit kayo dyan sa ginagawa nyo eh. Dapat hapon pa lang lumakad na kayo. Manong, hindi niyo po ba kami sasaktan? Silvestre, ano ba? Baka matulungan pa tayo niyan tapos ganyan ka pa. Sasaktan? Bakit ko naman kayo sasaktan? Tsaka, paano naman makakapanakit ang isang ugod-ugod na matandang tulad ko? Nakakatakot kayo magtiwala agad dyan. Hindi naman natin yan kilala eh. Alam ko na. Siguro narinig niyo yung kwento sa baryo, no? Naswang ako. Ay, ang mga tao talaga. Porke ba mas pinili ko ritong manirang mag-isa? Aswang na agad. Nako, hindi naman po, Tatang. Hindi po ganun. Nag-iingat lang ho kami lalo't hindi namin kayo kilala. Sigurado ka ba, iyo? Siyempre naman po. Pagpasensyahan nyo na lang tong pinsan ko. O siya, medyo malapit na rito ang bahay ko. Kung gusto nyo, doon na muna kayo magpalipas ng ulan at gabi. Kesa naman dito, magkakasakit kayo sa lamig. Pero, hindi ko naman kayo pipilitin kung ayaw ninyo. Sumama nga po sina Lolo sa matandang nagpakilalang si Tata Amyong. Hindi na nila kasi kaya ang lamig. Tsaka mukha naman daw itong mapagkakatiwalaan. Opo, merong peklat sa mukha. Pero nakuha lang naman daw ito ng matanda sa nakaraang ikalawang digmaang pangdaigdig. Dati raw pala kasi itong sundalo at doon din niya nakuha ang ginagamit niyang flashlight. Sa parehong digmaan din daw tinamaan ng bala ang kanyang hita. Kaya hindi na ito makalakad ng maayos. Ilang minuto lang ng paglalakad ay narating na nila ang bahay ni Tatang Amyong. Medyo malapad ito. Disente kong titingnan at gawa sa hardwood. Agad naman silang inasikaso ng matanda. Binigyan sila ng tuwalya at tinuro kung nasaan pwedeng magbanlaw ng katawan. Naunang naligo si Lolo Silvestre at pumalit si Lolo Pasiano nang makabalik na sa kwarto ang pinsan. Naligo at nagbihis nga po si Lolo Pasiano sa banyo, Sir Wilmore. Lumabas, dumaan sa kusina, at napansing walang katao-tao roon. Sandali niyang kinalkal ang kusina at may nakita siyang asin, bawang at pati kalamansi. May nakita rin siyang paper bag sa mesa na agad naman niyang kinapa.
Naisip niyang lumpia ang laman nito. Kaya bigla siyang ginutom. Kinuha niya ang paper bag, ikinubli sa dalang tuwalya, tsaka pumunta na sa kwartong tutulugan nilang magpinsan. Andito lang ho pala kayo, Tatang Amyong. Nagtaka ko kasi wala kayo ron sa kusina at sala. Oo. Tinatanong ko lang itong pinsan mo kung may kailangan pa ba kayo. Naku, Tatang. Sobra-sobra na ho ang naitulong nyo sa amin. Naku, wala yun. Balita bagay. O siya, magluluto muna ako ng sabaw pangapunan natin, ha? Para naman malamnan ng mainit ang mga sigmura natin. Pairam na lang din muna nitong itak nyo. Mapurol na kasi yung sakin at hindi ko pa naahasa. Sige lang po, Tatang. Salamat po ulit. Oh, ba't tahimik ka dyan? Hindi talaga mawala sa isip ko yung bilin ni Lolo eh. Silvestre naman. Tinulungan na nga tayo ng matanda, ganyan ka pa. Ayan nga at kinausap ka pa mismo. Tsaka isa pa, may nakita akong asin, kalamansi at bawang sa kusina ni Tatang. Seryoso? Paano mangyayari yun? Mga pangontra yun sa aswang. Yun na nga mismo. Ibig sabihin, hindi talaga aswang yung matanda. Kawawa naman, pinaratangan pa. At oo nga pala, may nakuha akong paper bag dun sa mesa. Mukhang lumpia yata ang laman. Gutom na ako eh. Loko ka talaga. Pagluluto na nga tayo eh, ganyan ka pa. Eh gutom na ako eh. Magagawa ko. Teka, buksan ko. Anak ng hayop! Lintik. Pasyano ano yan? Daliri. Daliri ng tao. Sir Wilmore, natigilan at nagkatitigan ang magpinsan. Parehong hindi makapaniwalang pinatuyong daliri ng tao ang mismong laman ng paper bag. Nagtataka kung bakit merong ganon ang matanda. Kung susuriin, amoy pinausukang karne ng baboy daw yon. Nakakainis. Nakakandado yung pinto sa labas. Hindi tayo makakalabas dito, buwisit. Pasyano na ba? Huwag kang masyadong maingay. Baka tuluyan na tayo noon kapag nalaman niyang may alam na tayo. Sabi ko naman sa'yo, aswang yun eh. Sabi ko naman sa'yo eh. Oo na. Kasalanan ko na. Pero wala namang mangyayari kung iiyak ka lang dyan. Ang pinagtataka ko lang talaga, Ano? bakit may bawang, asin at kalamansi siya sa kusina? Hindi kaya... Hindi naman talaga siya aswang? Ay, ewan ko sa'yo. Ay na nga yung ebidensya oh. Ano pa bang kailangan para maniwala ka? At kung hindi nga halimaw yung hukluban na yan, eh ano? Hindi siya aswang. Pero garantisadong halimaw. Isang siraulong kriminal. Agad nagsimulang mag-isip ng plano para makatakas ang dalawa. Ginto ang bawat sandali. Mahirap na at baka mapatay pa sila ni Tata Amyong bago makatakas. Kakaisip ay napadako ang tingin ni Silvestre sa bintana ng kwarto. Tipikal na bintana ng mga taga-probinsya. Gawa sa tablang kahoy ang mga jalousie. Naisip nilang tanggalin ang isa sa tabla upang makalusot. Subalit, hindi pa man sila nakakakilos, ay may nakita silang naglalakad sa gitna ng kakahuyan sa labas. Tinitigan nila ito at nahintakutan sa nakita ng masinagan ito ng kidlat.
Isang binatang duguan ang damit. May dalang duguang sako. At iilang itak. Nakita nilang pumunta sa may main door ang lalaki. Doon na nila sinimulang tanggalin ang mga tablang kahoy sa bintana. Tsaka kumilos upang makalabas. Bilisan mo na dyan, Pasiano. Sibat na tayo, baka maabutan pa tayo eh. Alalayan mo lang ako at baka mahulog ako dyan sa labas. Konti na lang. Konti na lang. Ayan, Saan kayo pupunta? naloko na. Naku, ang upad mo. Tumalong ka na! Huwag mo silang patakasin. Inutil! Ilang linggong pagkain na rin yan. Walang dayuhan ang dapat patakasin. Wala! Uy! Huwag mo kong iwan! Nakakapikon ka talagang duwag ka! Hayop! Dik na ako ron! Silvestre! Hintayin mo ako! Hoy! Nahirapang tumakbo ang mga lolo ko noon. Sir Wilmore, madilim ang gabi. Napakalakas pa rin ang ulan. At napakasukal ng gubat. Tanging mayat mayang kidlat lamang ang nagsisilbi nilang tanglaw. Kaya hindi nila maiwasang madapa ng ilang ulit. Hinabol naman sila ng binatang kasama ni Tatang Amyong. Bentahin nito ang hawak na flashlight. Bagamat ilang metro lang ang nasisinaga ng ilaw nito. Nakakatulong naman para maiwasang madapa. Dagdag pang kilala nito ang kasukalan ng gubat. Aray! Sakit ang braso ko! Ano ba itong nakatisod sa akin? Hayop! Ulo ng tao! Tapos may iba bang bahagi sa paligid? Saang impyerno ba tayo nakarating? Pero ano ba? Wala na tayong panahon para huminto. Andiyan na siya! Andiyan na siya! Bangon! Bilis! Bilis! Ang sakit talaga! Mamamatay talaga tayo sa gubat na to. Kainis! Teka, ano pa na? Hanin mo yung bato. Ayaw mo kaming tantanan, ha? Etong sa'yo! Sunod-sunod pong binato ni Lolo Pasiano ang lalaki. Kita niyang nasasaktan naman ito, kaya't napatunayan naman niyang hindi nga ito aswang. Doon na tumempo ang dalawa para tumakbo ulit. Mayat maya rin silang humihinto para batuhin ang umahabol. Dahilan para magawa nilang mas makalayo ng bahagya. Yun nga lang, hindi lang sila ang naghagis ng kung ano. Aray ko! Buisit! Tinamaan ako! Pasiano? Pasiano, ayos ka lang? Sa tingin mo ayos lang ako? Silvestre naman eh! Patingin niya. Naku, malalim na sugat. Pero buti hindi na putol ang binti mo. Wala nang panahon para indahin pa yan. Tara na! Paika-ikang inakay ni Lolo Silvestre si Lolo Pasiano. Malalim po kasi talaga ang naging sugat sa binti ni Lolo ko. Sa katunayan, halata pa nga po ang peklat nito hanggang sa kanyang pagtanda. Nakita ko pa. Dahil sa kalagayan ni Lolo Pasiano, kaya't bumagal ang pag-usad ng dalawa. Hindi rin nila mapigilang magilabot kapag may natatapakang iba't ibang mga bahagi ng katawan ng tao sa lupa. Hindi na rin magawang makapanghagis ni Lolo Silvestre. Kasi nga, akay niya ang pinsan. Tuloy-tuloy pa rin ang napakalakas na bugso ng ulan at hangin.
Ilang minuto pa at nakalapit na rin sa kanila ang binatang may hawak na itak. Walang magawa ang dalawa kundi mapaiyak habang nanginginig sa kilabot. Takot na baka yun na ang kanilang katapusan. Inundayan sila ng taga ng binata. Nasa lagito ni Lolo Silvestre, kaya nasugatan ang kanyang braso. Muling umamba ng isa pang taga ang lalaki at napatras naman ang magpinsan. Sa pag-atras nilang yon, hindi nila namalayang pababang bahagi na palayo ng bundok. Kaya't bigla silang nadulas at dumausdos pababa sa maputik na lupa. Tumama ang ulo ni Lolo Pasiano sa isang malaking ugat at agad siyang nawala ng malay. Aray, ang sakit ng ulo ko. Ano ba nangyari? Nasaan ako? Teka, nasaan ako? Buti at gising ka na, Insan. Asan tayo? Ano nangyari? Yung siraulong lalaki, asan na? Oo, isa-isa lang ang tanong, Insan. Mahina ang kalaban. Nawalan ka ng malay pagbagsak natin. Buti nakagalaw pa rin ako. Kahit napakataas ng pagkakadaos-dos na yun. Sa palagay ko, hindi na tayo sinundan ng lalaki. Kasi napakalapit na pala nitong pinagbagsakan natin sa baryo. Ayun, may mga bahay no. Ayos ka lang ba? Malayo sa pagiging maayos. Pero mas malala ang kalagayan mo. Buti na balat ko pa ng damit yung mga sugat natin kagabi. Kaya tumigil na rin sa pagdurugo. Sana pala nagtawag ka na ng tulong. Mali ko ba kung malapit na pala to sa baryo? Ang dilim kaya kagabi. Kaya naghanap na muna ako ng mapagtataguan natin. Ngayong umaga naman, kagigising ko lang din. Anong klaseng karanasan yun? Hayop. Kaya nga eh. Buti buhay pa tayo. Iyon na lang ang ipagpasalamat natin. Nakauwi na po sina Lolo noong umagang yon, Sir Wilmore. Agad din silang sinugod sa ospital. Lalo't hindi talaga maayos ang kanilang kalagayan. Sinabi rin nila ang lahat ng nakita sa kanilang mga magulang. Naipakita pa nga ni Lolo Pasiano ang isa sa mga pinatuyong daliri ng tao bilang ebidensya. Sinugod ng mga alagad ng batas ang gubat. Ngunit wala na ron si Tatang Amyong at ang kasama nito. Hindi na rin nahanap ang mga ito. Subalit maraming iba't ibang mga bahagi ng katawan ng tao na nakita sa gubat. Pawang mga pinausukan at handa ng kainin. Simula rin po noon ay nagtinuna ang dalawa. Hindi na sila sumusuway sa mga paalala ng mga matatanda. Nalusaw ang pagiging mayayabang at hindi nangangahas sa mga lugar na hindi nila kilala. Ang totoo nga po niyan, napakabait at mapagkumbaba po ng dalawa ng nakamulatan ko. Hindi nga lang nawala sa isip ni Lolo Pasiano ang narinig niyang sinabi ng matanda hanggang sa kanyang pagpanaw. Huwag mo silang patakasin. Inutil. Ilang linggong pagkain na rin yan. Walang dayuhan ang dapat patakasin. Wala!
Sa tingin niyo po, anong dayuhan kaya ang ibig sabihin ng matandang dating sundalo? Posible kayang nasiraan lang ito ng bait dahil sa digmaan? Kaya nagkaganon ang takbo ng isip? Aabangan ko po ang inyong mga opinyon sa comment. Kasi gusto ko ring malaman kung ano ba talaga si Tatang Amyong. Aswang ba talaga ito? O pangkaraniwang tao lang? Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ni na Lolo Pasiano at Lolo Silvestre Sir Wilmore. Hanggang sa muli, at more power sa channel ninyo. Mga ka-KT at ka-SB, narito na po ang inaabangan ng ating mga taga-subaybay ang batiin sila sa programang ito. Kaya ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Chris Fenis, Angelica Gacosta, RG Works Mendex, Leia Gelera, Colette, Drew, Judel Tamayo, Team XN from Pedro Laguna, Shirley Carillo, John Ryan Sitjar, Jen Marcelo, Serena De Tabornal. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Ja Barakel at Garcia Daisy. Sabi ni Ja, "Hello po mga kakwentong takip silim. Lagi po akong nakikinig sa inyo, lalo na kapag nagluluto ako. Hindi pwedeng hindi nakaplay ang mga kwento nyo. Di ko talaga masimulang maghiwa kapag walang takip silim. Tila ayaw kumilos ang katawan ko po kapag walang Katie. More stories to share po. God bless." Sabi rin ni Daisy, "May naaadik na naman dito sa pakikinig. Salamat ng marami, Katie. Sa mga bumubuo nito, talagang kasama ko na araw-araw sa paghahanap buhay ang Katie. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot, ito ang inyong lingkod, Sir Wilmore Plopino. Nagpapasalamat.